So, good afternoon po. Okay, so sabi nga dito sa unang instruction is wait ako. Create a simple relational database using Database Management System DBMS. Pero sabi dito sa ano is gagamit ng MS Access. So, first step is kaya nga ito. Gumawa ko ng simpleng database, okay? Na may relation sa ano, may relasyon sa kanya-kanya, ganun. Customers, 3 lang para hindi marami. John Doe, may email, may phone number, okay, with numbers yan. Customer ID, syempre primary key yan. Next is sa products, okay, sa products may product ID, primary key. Ang products, laptop, cellphone, charger, may price, stock quantity, okay. Next is sa orders. Sa order is isa lang, number 1. So, customer ID number 4. Kinukuha niya si John. Ang nag-order is si John. Tapos yung product ID yung in-order niya is laptop. Tapos, kung ilan, yung dalawa. So, ito yung relation niya. Nagko-connect silang yung nagkakaroon ng relasyon tong product tapos customer dito sa orders. Okay? Product ID, kinukuha niya para dito sa product ID, tapos customer ID, kinukuha niya dito. So, yun po yung ginawa ko. Tapos next, sabi niya dito, create a PowerPoint presentation explaining the assessment. Okay, so ito po yung PowerPoint ko, okay? So, relational versus NoSQL. So, siyempre familiar naman na tayo sa relational and sa NoSQL kasi ginagamit yan pag lahat ng games o kaya app is need ng database para mag-store ng data. Kasi kapag wala yun is walang ma-store na data, parang ganun lang. Hindi niya ma-remember yung username, password, yung mga ganun. Okay? So, the foundation, what is database? So, a database is fundamentally an unorganized electronic collection of data. It acts as central repository for various types of information from customer records to complex sensor data. So, kagaya na sabi ko kanina is, ini-store dito yung mga ng customer, okay? Information ng customer, first name, last name, phone number, kagaya nung MS Access ko kanina. Na, andun si John, si Helen Cruz, mayroon silang email, tas phone number. So, without database, modern application in business operation would collapse under the weight of unstructured data. So, nakita naman natin kapag wala tayong database is, kagaya nga ng sabi dyan, magko-collapse. Hindi organize yung mga data natin. Kaya nagkawara-wara, ganun. Kasi yung tradition na ginagamit natin para mag-store ng data is yung files, ganun, organized files. Ang modern na ginagamit natin ngayon is yung modernized na storage which is online. Okay? Very ba? Okay. So, next. Kaya data is the new oil. Okay? Effective management is the hardest, etc. So, relational versus na SQL, yung difference ng dalawa. Kaya may 2 types tayo ng SQL which is relational database and NoSQL database. So, relational database use structured model based on tables with predefined rows and columns. A fixed schema relationships are established using foreign keys. So, kagaya nga ng ang relational database is nakikita natin yan. Parang karaniwang ginagamit sa school, okay? May SQL, MS Access which is deprived na, parang hindi na ginagamit. Tapos, yung NoSQL database is yung wala siyang mga rows, ganon. Parang, lang siya. Parang JSON lang, ganon. JSON na ginagamit. Lang siya, naka-align. Wala siyang rows, wala siyang columns ang papakita ko. So, ito yung ibig sabihin ng relational database, okay? Gaya na sabi dito sa aking PowerPoint. Relational database, ayan. Mayroon siyang customer ID yan. Isang row, ganyan. So, ang example is Firebase. Firebase example.
Ito yung walang mga walang mga rows, ganun. Ito yung mga no relational SQL, kagaya ng ganyan, players, and real-time database yan. Nakikita nyo is, nakalagay lang age, pababa lang siya. Players, anong nasa baba ng players? Yan, player ng unique ID. Sa baba naman, age, name, number, ganyan. Sunod naman is, another player na naman with a unique ID. Tapos, age, 20, name, Amanda, number, ganun. Yung isang player si John, yung isang player si Amanda. So, yan yung, no SQL database. Wala siyang, ba't may nakikita ba kayong columns dyan at rows, di ba wala? So, parang ina-align niya lang yung, based on text. Okay, text lang, text. Hindi siya, wala siyang rows, ganun. Guys, sa pang ganito, ayun, na malabo. Yung mga ganyan. Text lang yung pinag-aano niya. So, employee, sa baba ng employee, may date of birth, yan. 1st January 1st, 2001. Okay, first name, last name, username, yung mga ganyan. Okay, hindi siya by rows, by columns. Parang inside ng text is meron pa siyang text na nakapalob sa kanya, which is date of birth. Okay, employee, date of birth, yung mga ganyan. Walang columns, walang rows, yan. Walang columns, yun lang yung key difference. Walang rows, walang. Tapos meron pang iba pang key difference is yung next key difference is ay kagaya sabi, relational, tables, rows, documents, key value, yung mga ganyan ginagamit nila. So, schema, fixed and rigid. Okay, fix yung relational database. Tapos yung NoSQL is flexible. So, ma-manipulate mo siya. Pwede mo siyang i-edit. Ganun. Pwede naman i-edit. Kaso mas flexible tong NoSQL. Okay? Tapos, strongly supported via foreign key. So, nakita naman kayo ng FK ko. Kunyari, pakita ko ulit yung foreign key. Okay? Ito yung foreign key. Kung hindi nyo pa alam. Ang foreign key is ito. Order ID is primary key. So, sa loob na is meron siyang customer ID tas product ID. So, itong dalawa, hindi naman pwedeng tatlo yung primary key, diba? Dapat iisa lang yung primary key, which is the order ID na nasa order. Ito, ang dalawang to is tawag yan foreign key. Okay? Kasi itong customer ID is kinuha natin dito sa customer. Yan. Tapos yung product ID is kinuha natin dito sa products. Na product ID, okay? Ibig sabihin, silang dalawa ay foreign key. Hindi dapat sila andun, pero yun nga, kailangan may relation silang, ganun, basta ganun. Next, structured transactional data, okay, finance, tas unstructured naman to na SQL. Kaya nga, parang wara, ganun. Kasi, may kailangan nyo mamaya. And next, ginagamit lang yung relational kapag needs strict relation between products, suppliers, and orders. Tapos structured data like employees ID, o kaya ginagamit siya kapag yung mga mga structured data kagaya ng employee. Kunyari yung pangalan ng employee, kailan siya hinire, mga ganon. Tapos yung salary nila, ganon, ay nakalagay dyan. Next is yung NoSQL is ginagamit siya para sa ginagamit yung NoSQL para sa para sa malalaking data, ganun, volume. Kagaya ng games, kunwari yung ML, sobrang dami na naglalaro, tapos hindi na ma-handle ng relational database. So, pupunta sila sa NoSQL database, which is yung kunyari Firebase, ganun. Ini-store nila yung player data kasi sobrang dami na, di ba? So, kanya-kanya na yun. Next, database management system. So, the DBM is the software layer that manages and interacts with database, ensuring control and performance. So, meron siyang 4. Hardware, the foundation, okay, user, yung mga gumagamit, software, DBMS, the application, kagaya ng ngayon, may SQL, may MS Access. Tapos yung data is yung nasa loob, okay, yung 4 na structure niyan is yung bumubuo sa database management system, okay, user, hardware, software, and data.
So, the key role of DBM is data consistency. Kailangan yung data is accurate, okay? Tapos, hindi siya nagbabago over time. Enforces security policies. Siyempre, kailangan gusto mo bang makita yung information mo ng iba? Siyempre, hindi, di ba? And facilitate fast data retrieval. So, kapag ni-request ng user na kuhanin yung data niya is makakuha agad. So, yun na dapat yung key role ng database management system. So, yeah. Next, okay, key takeaways. Ulitin ko, what is database? A database structured way to store and organize data efficiently, allowing for quick access, management, and update. So, yun yung database, okay? Doon na i-store lahat ng data, doon na kuha lahat ng data, doon nilalagay lahat ng data, okay? What are the main types? Okay, 2 main types lang, relational and NoSQL, yung sinabi ko kanina. May columns, relational, no columns, no SQL. Okay? How does DBMS help? Oh, okay, a database management system allows for efficient storage, retrieval, and security, preventing duplication and ensuring data consistency. So, yun nga, database management system is inaano niya yung duplication, no? Hindi niya ina-allow na kunyari dalawa kayong user na magkapares ng pangalan, magkapares ng password. Bawal yun, magkapares ng email. Dapat is unique, isang data lang para sa isang tao, okay? Tapos data consistency, yun, hindi nagbabago, okay? So what are its key components? So the core components is hardware, software, gagaya ng sabi ko kanina, tapos data, tapos user, 4 na yun. So when to use each type? So relational, best for structured transactional data, and NoSQL, ideal for flexible, large scale, and structured data, gaya ng social media, analytics, big data applications, so may ML, ganun. So yun na yun. So ano pa ba? Okay na. Yun lang po. Thank you.